Morning guys, it's Friday. Basura dito guys, yung pakita ko sa inyo, nagbabasura dito. Kukunin niya lang yung mismong lalagyan, hindi siya papagawa. Galing eh. Next, lahat lang ng green kinukuha niya. Galing na. Ay, kulimlim. Okay lang yan. At least di masyadong malamig. Pasok na naman tayo. It's Friday. Isang araw na lang. I mean, ngayong araw na lang. Off na naman. Ay. Whew. Kahapon guys, alam nyo ba, may deadline ako kahapon, yung project na ginagawa ko. Nakaka-enjoy kasi alam mo yun, pag yung mga ganong, pag may mga deadline ka, syempre, actually hindi pa siya tapos talaga, 50% pa lang. Syempre, inalalayan din ako eh, kasi hindi ko pa naman alam talaga yung standard kung paano pinapasa, kasi ilalagay sa sa cloud, ganyan. Tapos i-check nung nagpapagawa or nung architect. Nakakawindang. Pero enjoy, happy ako kasi marami ako natututunan. Kaya thank you talaga din sa mga kasama ko sa work. Yan, kasi nag-a-assist din sila sa akin. Kasi nga, nagsasend ako, hindi ko alam kung ano yung file na isasama-sama ko sa isang folder, ganyan. Kasi nga, first time natin gagawin. Thank you sa kapwa ko mga Pilipino. Yan. Yun maganda sa trabaho ko, no? Marami kami Pilipino, especially sa mga ganong files, no, kailangan mayroong standard dapat na susundin. Ayan. So, ganda naman ngayon, ha. Makulimlim siya pero namang weather 9. Okay na. Kaya nga ngayon guys, puro na lang kami. Isang patong na lang, isang sweatshirt lang. Okay na yun. Ayan. So samahan nyo ako ngayon guys sa vlog natin ngayon. Ngayon lang ulit ako makakapag-vlog kasi itong mga nakaraan medyo busy talaga. Tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos si Emma nga ay 20 hours lang ngayon, ngayong week. Kasi nga hinihintay pa namin yung sa mga documents para maipasa namin yung PGWP namin. Ayan, so kaya 20 hours lang siya. Kasi bawal guys kasi lumampas si Emma doon. Kasi nga estudyante pa siya, 'di ba? Kaka-graduate niya lang. Hindi siya pwedeng mag 40 hours agad. Kumbaga, yun kasi yung rules ngayon eh. Unlike nung mga ilang nakaraang buwan pwede sila mag-work kahit ilang oras, basta kaya nila ata, parang ganon. Binalik ulit yung rules na 20 hours ulit, kaya yun, 20 hours lang na siya ngayong week. Ang pasok niya sa Monday na ulit, so hanggat wala pa rin yung documents na hinihintay namin, 20 hours lang siya a week. And buti na lang din talaga guys, no, in-absorb siya nun. At least hindi siya nahihirapang maghanap ng trabaho. Hindi siya nag-apply sa iba muna. So yun, anyway, parang naglolo ko tong camera ko. Kasi minsan guys, yung audio ko napuputol-putol. Hindi ko alam kung sa micro SD, pero nagpalit na kasi ako ng micro SD. Bago na tong micro SD natin eh. Kaya minsan guys, no, doon sa vlog namin, merong parang nawawala yung audio. Ayun, yun yung problema eh. Kaya hindi ko alam kung camera ko. Kasi nakailang palit na ako ng micro SD. Original micro SD pa yung ginagamit ko. Tingin ko may problema tong aking yung adapter niya kasi. Dalawa kasi ito yung piniklip. Pero pag yung pag internal memory naman yung ginamit ko, okay naman. Hindi naman ako nagkaka-problema. Tingin ko dun sa sa kabilang, yung dalawa kasi siya. Ito lang din maganda dito guys na sa Canada. Ako ito based lang sa experience ko, no. Yung travel namin dito hindi ganoon ka-stress, no? Kasi may traffic din, pero moving pa rin naman siya. Ang traffic nila dito yung kumbaga sa atin yung hindi katulad sa atin bumper to bumper, no? Dito naman gumagalaw naman siya, mabilis din naman, pero marami kayo. So ganito yung traffic, sa kanila traffic na yun. Ayan. Pero so far, basic experience ko nga, never pa naman naka-experience talaga ng ganoon. And yeah, pag pumapasok ako, dito ako dumadaan sa Glenmore, napakaluwag niya lagi.
Kaya ang travel time ko lang guys mula sa bahay hanggang dito sa Chinook Station 10 minutes lang. Halos pares lang din siya nung trabaho ko sa dito sa warehouse dati. Pero sa kabilang side kasi ako dumadaan. Almost 7 kilometers yun guys. Kasi nakikita ko kasi dito sa sa dashboard ko pagka pababa ako. Nakalagay doon ko ilan yung kilometers na tinakbo ko. Halos pares lang sila. Sa pagdating ko sa office sa warehouse 7 kilometers. Pagdating ko sa Chinook Station 7 kilometers. So halos pares lang din yung layo nila. Kaya ibang daan nga lang. Kasi dito more on highway dito eh. Kasi doon naman sa kabila paloob yung mga maliliit yung daan. Like dito medyo maluwag. Medyo nga guys, kinakabahan ako mamaya pagpasok kasi syempre aanahin ako ng boss ko, kakasapin ako ng yung mga, syempre hindi ko naman sinabing perfect yung ginawa ko eh, no? Syempre may mga konting adjustment pa yon. Sasabihin niya sa akin kung ano yung dapat kong ayusin. So hindi pa naman siya talaga baga 50% pa lang naman. Kaya marami pa tayong dapat matutunan, which is happy ako guys, talagang masaya ako kasi marami ako natututunan dyan. Okay guys, so ayan. So dito ako lagi guys napapark sa Chinook Station. Ayan. So libre lang to guys, marami kami dyan hanggang doon pa yan sa dulo. Kaya hindi ako naubusan ng dito ng slot. Yun nga lang, pag medyo late ka na, doon ka na sa dulo makakapag-park. Eh ako, dito pa sa unahan, no? Medyo maaga pa rin kasi. Okay, pasok muna tayo. Okay, so abang muna tayo ng train. Tapos guys, ito, yan yung namin, transit pass namin. So monthly yan. So 31 na kasi ngayon. Kaya bukas, or sa Monday, iba na yan. Ibang kulay na yan. Nakalagay naman June. Kasi pag wala ka dito niyan at nahuli ka, multa ka. Parang nung guys, nung Tuesday, dami nag-aabang dyan sa pagpasok mo dyan sa sa station. Tinitignan nila kung may mga ticket kayo, kasi kung hindi, yari ka. Pero bira naman daw mangyari yun. Pero syempre, pag natsyempuhan ka, patay ka pag hindi ka bumili. Kaya dito kailangan lagi talagang meron, kahit bibihira yung nag-check, dapat meron ka laging ticket. Okay, dito na tayo guys sa downtown. So wait na lang tayo ng Blue Line. Parang tahimik ngayon, no? Wala masyadong tao. Dahil siguro Friday, natin na lang. So yeah, hintayin na lang tayo guys ng Blue Line. Then malapit-lapit na tayo. So 3 stops na lang naman tayo. Kaya yun ang maganda rin dito, no? Hindi siya ganun kahirap mag-commute. Madali lang. Pero syempre pagdating ng winter yan, medyo mahihirapan tayo dyan. Pero ngayon enjoy muna natin yung travel. Yes po! Ayun, shoutout kay ate. IC na? IC po, tsaka Ira M. JD. Ayun, shoutout daw sa kanila. Salamat, ingat. Ayun, no? Namit natin yung isang subscriber natin dito, si Ma'am IC. Yun, shoutout na sa inyo, Sir JD at saka Ira. Yan. Parang US ata. Yan. So yeah, sayang, konti lang yung kwentuhan namin kasi dumating na rin kasi yung niya, yung C3 niya. And yeah, ako kasi blue line ako siya red line. Kaya yun, sayang, konti yung kwentuhan namin. Sana napahaba-haba ng konti. Estudyante rin daw siya. Hindi, estudyante rin daw yung asawa niya, then siya yung open work permit. Niloko ko nga, sabi ko, bakit hindi ikaw nag-aaral? Sabi niya, mas matalino daw yung asawa niya. Parang kami, si Emma mas matalino. Ganun talaga guys, no? Siyempre kung sino yung mas magaling, siya dapat yung mag-aaral. Diba? Totoo ba? Ganun ba? So I think blue line na to. Yeah, it's blue line na, kaya nasakay na tayo. Yun, shoutout ulit sa'yo, Ma'am IC. Several song-filled hours later. Guys, ayun, kakalabas na natin OT. Busy ngayon. Kasi yung project na ginagawa natin ay maraming revision. Tapos, yeah, alaman namin yung property line. So, kailangan i-adjust. So, yun, maraming pinag-usapan. At yung pala guys, no, tingnan mo naman.
nagbigay yung boss ko. Wow! Lahat kami, may bonus. Isipin nyo guys, 1 month pa lang tayo doon. Ayoko muna buksan eh. Sabi ko, mamaya ako na buksan pagdating kay Emma. Para mas malaman namin kung magkano. Grabe yun. Yan, so abang muna tayo guys ng C-Train. Grabe yung mga homeless dito sa kanan ko guys. Talagang humihit-hit. Nagsashabu. Ewan ko kung shabu yun, pero ganun. Meron siyang lighter at saka foil. Grabe dito, talamak talaga dito. Legal kasi. So hindi na ako nakapaghintay guys. Binuksan ko na yung sobre. Ito guys dalawa. So hindi ko alam kung magkano yung value niyan. Gift card siya. So pwede na to pang grocery, pandagdag grocery. Pero mamaya ako nabubuksan sa harapan ni Emma. Galing bait ng boss ko talaga. Isipin nyo guys, binigyan niya ng reward yung almost 20 years na sa amin. Parang 1.5 ata yung sinabi niya. 1,500 sabi niya kasi bonus, dalawa sila. Galing. Tapos nagbigay nga siya ng gift card. Ito na tayo sa Sinop Station guys. Ayan. So bilis lang din, buti walang aberya. Minsan kasi guys pagka ganito, Friday, Thursday, minsan tumatagal doon sa downtown. Buti na lang dire-diretso. Ayan, ganda ng weather talaga ngayon. Ay, summer na. Lapit na. Hindi ko alam kung summer na ba o spring pa rin. Ewan, saan lamig eh. So yun guys, nakakatuwa din talaga doon sa work ko, may mga pag-gift card. Tapos swerte nung guys, nung kasama ko. Kasi 20 years na nga sila doon. Binigyan sila. Ay, sarap ng ganito. Friday na naman. Bukas wala na naman pasok. Bilis talaga ng araw dito guys, kapag busy ka talaga. Tulad kanina, halos talagang maghapon talaga. Walang ihilangan tayo nun. Tapos dire-diretso trabaho, di mo mamalayan, lunch na, tapos maya tapos yun nga, nag-meeting kami, tapos binigay na nga yung mga gift card sa amin. Masaya ako guys, sobrang happy ako sa trabaho ko. Ayan, so habang mapunta tayo guys, habang pauwi tayo ng bahay, kwentuhan tayo, kasi haba nung train andyan yung train na yung dumadaan sa amin. Ayun tagal. Ayun, tapos na rin pala. Kasi kanina nung pagbaba ko ng andyan pa. So anyway, nakakwentuhan tayo. Kasi guys, may nag-comment sa mga natin, mga vlogs natin. Sabi niya, sir, ba't hindi na raw ako nagdo-DoorDash? So yun yung tanong niya. Kailan bang huling kong DoorDash? Parang I think ang huli kong DoorDash is hindi na ako nag ng January kasi nga madulas. Parang pamula nung December ata, yun na yung pinakalas na nag-DoorDash ako, kasi maganda pa yung weather na. Pero pagtungtong kasi nung January, yun na yung sumobra na yung lakas na ng snow talaga, kaya medyo natakot na ako. And also after nga nun, so hanggang April, hanggang sa lumipat nga ako dito sa work ko, then gumanda naman yung weather. Tapos hindi na nga rin ako talaga which is hindi na talaga ako nagdo-DoorDash. Pero it doesn't mean na forever na yun, hindi, depende. Pagka sinipag-sipag ako, yan, pwede naman mag-DoorDash. Pero for the meantime, hindi muna guys, kasi unang-una, okay naman yung work ko, maganda naman yung bigayan. Tapos yun nga, gusto ko kasi guys, after ko ng trabaho, bahay na lang muna, pahinga, kasama si Emma, kasama si Zion, banding kami, tapos labas, ganyan. So ini-enjoy namin, especially sa ganitong weather, although maganda mag-DoorDash sa ganitong panahon kasi nga mas mahaba yung araw, pero hindi ko na rin siya guys muna ginagawa ngayon, kasi nga sabi ko nga sa inyo, okay naman yung work ko, tsaka especially sa inyo, bonding ng pamilya ko, ganyan. Pwede naman, kumbaga bakit hindi, diba? At least meron tayong account sa DoorDash. Kasi nga iba, ang hirap kumuha ng ngayon, ng account sa DoorDash, talagang punuan na sa mga area. So sa akin, anytime naman pwede ako mag-DoorDash ulit, wala namang problema.
kapag siguro sinipag-sipag ako guys, yan, balik ako DoorDash. Sa ngayon kasi hindi muna siguro talaga. Okay na muna ako, tsaka yung mga yung mga side hustle din naman namin is okay naman ngayon, mas gumaganda, especially yung copy trade namin, mas dumadami yung nagka-copy sa amin. So kahit pa paano, meron kaming mga ano doon, may kinikita kami doon sa ganon. Tapos syempre yung sa amin din, especially yung ano namin, account namin mismo is kumikita din naman. Kaya sabi nga namin na Emma, bakit pa 'di ba medyo pahihirapan yung sarili kung okay naman na kahit pa paano. Kasi nga guys, 'di ba, si Emma ngayon may trabaho na rin naman, so makakatulong na siya sa akin. Yes. So makakatulong na siya sa aming daily expenses dito, no, or pinagkakagastusan, especially sa bahay lang guys, medyo mabigat ano. Yan, so makakatulong na siya sa akin. Although sa ngayon nga, sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, 20 hours pa lang siya ngayon kasi nga hindi pa siya nakakapasa ng pang PGWP niya kasi nga hindi pa binibigay nung sa school. So yun na lang hinihintay namin. So ewan ko, baka this coming Monday baka ganun pa rin, 20 hours pa rin siya kasi nga wala pa rin naman talagang update yung mga documents niya or sa school niya. Pero once na yun guys, once na pasa naman na namin yung PGWP niya, yan, so makaka 40 hours na siya. So mas lalo siyang makakatulong sa amin ngayon. Yan. Kasi nga alam niyo naman guys, di ba, ako lang yung nag-work, halos 2 taon na kami ni Emma dito. Nag-work naman si Emma, baga parang 6 months ata siya nag-work sa Nordstrom. Hanggang sa nagsara nga yung Nordstrom, di ba? So after nun, sabi ko nga sa kanya, wag na muna siya mag-work, focus na lang siya sa pag-aaral niya. At saka yun nga, may mga side hustle naman, kaya okay na rin yun. So yun, kaya siguro sa ngayon talaga guys, hindi ko muna siya naiisip mag-DoorDash kasi nga okay naman, nakaka-survive naman, no? Nakaka-survive naman. Saka yung work ko rin kasi guys, gusto ko, lalo't ngayon, syempre nag-iisip tayo. Hindi katulad dati na more on physical yung ginagawa natin sa warehouse. Ngayon naman, although wala ngang mga buhat-buhat na ganyan, pero mag-iisip ka guys. Gagamitan mo talaga ng utak. Tapos syempre, i-refresh mo pa lahat ng mga pinag-aralan mo before. So, yun yung yun yung nangyayari sa akin ngayon. Which is natutuwa ako kasi nga sabi ko nga sa inyo, marami ako natututunan at gusto ko pang lumawak yung yung kaalaman ko pagdating sa ganitong larangan ng trabaho. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord syempre na binigay niya sa akin itong word na to. Sa tinagal-tagal din guys nang hinihintay natin, binigay din ni Lord. So masaya kami ni Emma talaga. Sobrang happy kami. And update ko na rin kayo guys sa tech pathway ko, Ayan, so inaasikaso na ni Emma yung mga documents namin, nire-ready niya na. Tapos siguro malapit na lang kami mag-selfie. Especially ako, kailangan ko mag-selfie kasi ako yung primary. So kailangan, sabi ni Emma, taasan ko raw yung score. And sana magawa natin ang paraan yan. Kaya nga mamaya mag-review kami ni Emma ng selfie para at least, diba, makatulong siya sa akin, especially sa akin, na mas tumaas yung score para mas maganda. Guys, sana sagot ko na kasi palaging may nagko-comment ba't hindi na raw ako nagdo-DoorDash, sayang daw yung account ko. Kaya naman na. Pero malay nyo soon, diba, pag sinipag-sipag ako kasi madali lang naman mag-DoorDash. So balik tayo sa pag-DoorDash, masundot na lang. Yan. Okay, so yun, after na to pala guys, pag uwi ko, lalabas kami na Emma. Sabi ko, pasyal kami para at least makapag-refresh naman, So anyway, lapit na tayo sa bahay guys. Yun nga, papasyal muna kami. Lang siguro kami, mag-sinokmall kami muna. Sa ngayon, enjoy muna namin yung araw namin. At saka nga pala guys, bukas, eto, papaayos ko na tong salamin ko dito sa kaliwa ko. Naka-schedule kami bukas. Ito na tayo sa bahay guys. So, sana naka-abis na sila. Diretso na. Ay, buksan natin yung gift card. Yan guys, tingnan natin kung magkano yung laman. Anong hula mo? Tingin mo? Tag 200. Ay, malaki. Per card. Tingin ko tig 100.
Yan, or 50. Tag 50 na lang, baka mahirap mag-expect ng mas mataas eh. Yan. So, isa muna. Kailangan mo mapa-activate. So, punta tayo sa co-op. Ano ba yan? Yan. So, wala palang nakalagay guys ng co-op. So, surprise pala to. Okay. So, yun guys, hindi ko pa pala alam kung magkano yung value. Yan. So, malalaman natin. Punta muna tayo co-op. Yan. Punta kami mamaya guys ng co-op para makita ko kung magkano din. Siguro, grocery na lang namin doon. Okay? So, yun. Ayun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog ko. And yeah, pag may mga question ka, just comment lang sa baba. Ay, sasama daw pala si Sayan. Just comment lang sa baba. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Bye! Say bye-bye. Bye. Bye!